pwede namang mag-stream at maki-collab sa ibang streamer, lalo na yung mga DPS. Yun ang ginagawa kong way para maka-help dun sa Ohana Guild and sa Demigods na mga talagang hindi nakakapaglaro ng Monday o nakakatapos ng weeklies nila by Monday pa lang. Para sa ibang araw, makapalmukha ako mag-ask ng help sa mga DPS or sa ibang streamer na, uy, stream naman tayo, collab tayo, ako yung Saint, ikaw DPS, Ikaw ganon. DPS. Pero pag nirarad ko, mga taga Ohana at saka Demigods Guild lang din. Demigods. Yes. So, eto ngayon, Be. Can you actually compare Herlene of 2018 at 2026? Ano yung pinagkaiba ngayon ng Herlene? Was there any difference at all? Ano, paano ba? Oh, yung 2018 Herlene kasi parang sanay siya lagi sa shadow ng ibang players. Yung ibig ko sabihin is, hindi kasi ako katulad ngayon na nag-i-stream na kapal na mukha mag-utos ng mga DPS. Dati kasi talaga, lagi kumbaga sa back end lang ako palagi. Lagi lang ako nasa likod ng mga players, ganyan, ng mga malalakas kasi nag-a-assist ako as FS. Pero kasi ngayon, given na streamer na ako, tapos alam mo yun, makabalayo mo kang mag-utos kila Boss Pat, kila Dendy. So, mas na ngayon, mas happy na ako makipag-chikan. Tsaka kasi, larong-laro lang talaga ako. Ngayon, kasama na yung chismis sa pag-i-stream. Hindi na talaga mawawala yun, no? Para hindi ka ma-bored or even parang parang gumagana utak mo pag nagmo-multitask ka. Actually, I agree with that na parang mas masarap mag-stream pag may kakwentuhan habang naglalaro. Yes. Pero pa-shoutout muna tayo kay Boss Pat. Feeling ko nanonood si Boss Pat ngayon, sila Benson. Hi po guys, kaya Kurt. Good evening. So, yun. Okay. So, because you have answered the question na kanina na Saint ang yung pinaka-favorite class at ginagamit mo, do you actually explore PvP? I do! Nako, share ko lang. Ayan na. Kasi, Go! Proceed! last na join ko talaga ng, talagang yung super duper laro-laro ako ng PvP, 2023. Tumigil ako noon just because hindi ko na kasi mapagkasya yung schedule ko sa work, sa paglalaro at sa pag-PvP. Kasama ko sila Boss Pat. At saka dun kasi ako nasigawan ni Gaming with Meds ng Bobo. At saka si Boss Pat, sabi ni Boss Pat sa akin, Herlene, alam mo ba yung horse vision? Tapos sabi niya, sabi ko, hindi po. Nagka-cry ako sa Discord. Nag-aaway kaming dalawa ni Boss Pat just because nagpa-practice kami ng PvP. Tapos sabi niya, ang horse vision, ganun ka dapat doon lang ang tingin mo, diretso lang. Wag mo nahayaan mo yun nasa paligid mo, diretso lang ang tingin mo. Dapat kung sino lang yung prayo mo, isupport yun lang. Tapos ako naman nagka-cry. Nagka-cry. Alam mo ba, Nagka-cry talaga. Tinapos ko lang talaga yung last PvP na yon. Kahit sa internal namin, tinapos ko lang talaga yon. Hindi na ako nag-PvP kasi madaldal ako and tumatanggap naman ako ng mga judgment at saka yung pagtuturo. Pero pinakaayaw ko is masigawan. Kasi si Boss Pat kasi high blood siya. High blood din ako. Pero hindi ako kasi naninigaw. Hindi ako naninigaw. Excitement, yes, nag-volume up ang boses ko. But sa mga pag-aaway, hindi man away, sa conversation na medyo seryoso, ayoko nang nasisigawan o natataasan ng boses. So, nung napapasin ko natataasan ako ng boses ni Patrick Hermoso tsaka ni Lameds, ayoko na maglaro ng PvP. Name drop pa nga! Ay, sorry! Okay lang yan, tanggap naman nila. Lagi ko naman sinasabi. Binigay talaga yung exact name nila. Kanina, IGN, okay pa yun pero binigay na. Anyway, that's good. Pero right now, kasi sabi mo nga, you have quit the spotlight or yung light for the PvP. But if for your own opinion as a streamer, both PvE and PvP, what is the job na feeling mo sobrang broken na kailangan na talaga gawa ng paraan? Ito, let's start with the PvE. Yung napapansin mo, ay ano ba to? Parang iba na to. Kailangan na to gawa ng paraan. Oo, alam mo kasi ang dami na kasi nakakalimutang job dahil nagre-release ng maraming job, diba? Lalo mga collaboration, ganyan. Agree. So, why not balikan natin yung mga pinagmulang mga job from SH
to PD, to SBX, mapa-PVE, PVP, sana maramdaman ulit sila like before. Kasi ngayon, parang ang number 1 na ngayon, mapa-PVE or PVP, LMX eh. So, paano na yung mga classic job? Alam mo yon, Ron, baka naman, gawa mo na sila ulit ng kwenta. Ngayon kasi, parang pang ano na lang sila grind. Tapos yung recent lang, no, yung PD. Yung PD Oo. eme. So, Yun pa naman sana i-share kung secret. Wala na, hindi na siya secret. Ginawa na siya ng content. pinatch na siya. Inayos na siya. Eto ngayon, kasi you have mentioned na dapat ni-rework natin yung mga classic jobs para magkaroon naman sila ng highlight for the following contents. Yes. Now, as a saint, if you're given a chance na may ilagay o ayusin na skill ng saint, ano to? Pwedeng bagong ilagay na skill or gusto mong i-rework, anong skill to ng saint? Actually, wala naman na akong gustong i-rework na ano. Pero, idagdag. Pero gusto ko i-rework yung FP. Kasi diba yung LMX may FP for everyone? Why not sa Saint din? Kasi yung FP ni Saint, focus lang sa isa. Unlike kay LMX, pang everyone na. Oo. Kaya hindi, ngayon sa lineup, lalo na GVG Season 12 na, no? Kailangan may LMX talaga per party. Kasi nga, yun talaga yung isa sa pinakamagandang skill ni LMX, yung FP for everyone. So, why not gawin or ibigay din kay Saint yung FP niya, hindi lang sa isa, pang buong party na. Pang buong party. Kung bibigyan mo to ng pangalan, be, anong ipapangalan mo sa skill na to? FP for everyone. Ayoko na mag-isip ng ibang pangalan. Hindi ko mag-rebrace out. Sinrest out. Oo. FP for everyone. Bakit ba nga naman? Bakit pa tayo mamimili ng ibang pangalan? Okay. Eto naman. If ever, kasi kanina we're focusing on the main class, ano naman yung item na feeling mong kailangan i-balance ngayon? Specific item na parang lagi mong narinig na, ay, ang lakas naman nito. Ay, wala ka nito. Ay, mahina ka. So, parang anong item to na kailangan mong i-balance? I-balance? Kasi alam mo naman, hindi ako ganun katalino sa mga item. Oy, friends, wala ka natututunan sa akin when it comes to technical. Pero yung grabe yung disclaimer, no? Ano yung nag-set up na siya ng expectation? Baka mamaya mabash nyo ako, iserya nyo pa ako. Wala na pala. Mamaya iserya nyo pa ako, ba't nung Herly na to, sinama-sama nyo pa dyan sa podcast, wala naman palang alam na technical. But for the item, kasi, ang nababalitaan ko lang naman na item na laging number 1, alam mo yung pagka sana may item na hindi lang siya nakukuha sa Blue Gacha. What do I mean? Yung mapag-iipunan siya ng Zenny, tas mabibili. Kasi ang dami ngayon, halimbawa sa Saint, ang dami ngayon na mga puro, yung sa right side na equips, puro sa Blue Gacha lang talaga siya. So, paano naman yung mga katulad nating poor? Well, poor. Kaya mga F2P player na hindi makabili or hindi kasi naman nararanasan ko, hindi ako nakakakuha ng 1% ng ilang buwan. Rom, alam nyo, lagi ko yung kino-content. Baka naman, lagi na lang ako nagka-cry sa content ko ng headwear gashapon ko. Hindi ko nakukuha yung gusto ko. Tapos pagagalitan pa ako ni Boss Pat kasi sabi niya hindi ko pinapra yung kuhain. So, sana magkaroon ng item ng mga headwears, ganyan, na mabibili siya, na as in yung high-end, kasi diba we call it high-end kapag sa mga kahit anong job, na mabibili lang talaga literal sa exchange, hindi lang sa Blue Gacha. That's actually a good suggestion coming from Herlene. Parang it's time for Rome to give us a content or give us an item na kayang gawin kahit hindi ka gumastos. Pero ang ganda nung power benefits niya, which is a good thing. Hindi natin naisip din yun. Sana Rome, sana naman. Beke naman. Sana naman Rome. May naambag ako. May naambag siya. Okay, hindi man siya technical pero at least magaganda ang ideas ni Herling, guys. Huwag niya siyang ibabash. Okay. Oo, wag niya ako basha. In terms of PvE, bebe, what was your biggest achievement so far na masasabi mong, tatak Herlin to? Kasi natapos ko to or nagawa ko to. Natapos namin. Balikan ko lang yung mga una-una. Total,
ano naman tayo dito. Kasi syempre mag-8 years na ako. So, nung natapos namin yung TTL, na hindi ako nasisigawan nila Boss Pat at ni Meds. Kasi hindi ako makaget over, no? Boss Ilang Pat. taon na. Si Boss Pat Okay. siguro patulog-tulog, wala pa sa comment section. Pero, yun nga, yung TTL, kasi though hindi naman kasi kami kasama doon sa pangalan na unang mga nakatapos, pero nung tatapos talaga namin siya, nasabi ko mo, worth it masigawan ng bobo, kasi napagtibay ko yung saint ko, natapos namin. Kaya every time na natatapos ko na ngayon, kasi alam mo, saglit na lang kasi ngayon ng mga TTL na yan, no? Mga natutuwa ko, kasi yun talaga yung naaalala ko na kung dati iniiyakan ko pa to, naiinis pa akong laruin to, i-run tong weeklist na to, na kailangan pa ng line-up, ililista ko pa kung sino yung dapat kong DPS, sino dapat yung iba kong kasamang utility. Ngayon natatapos ko na siya. Kaya yung TTL, kapag natatapos ko yun, feeling ko tatak Herlin yun. Tatak Herlin siya. May tough love siya na binigay, pero at least naging matigas yung saint mo. Parang ganun ba? Ang nangyari? Yes. Iba talaga yung feeling ng isang tough love. Now, let's proceed with sa most intriguing part. Dito naman tayo sa part ng guild. Punta naman tayo sa guild. Ready ka na ba? Yes. Wow. Okay. Parang before handa we akong get- ilaglag lahat, Natatakot na nga ako eh. Baka biglang may mag-PM sa akin. Oy, si Herlin ah. O may maganyan sa akin sa messenger ko. Anyway, now, before we go through with the guild stories that you have, Mhm. kindly define kung anong isang guild for you of Rome. Anong definition mo ng guild sa Rome? Alam mo, sa akin, for me, no, sa akin lang naman, huwag kayo mangialam ulit, akin lang to. For me, yung guild na, masasabi talagang as in guild, yung nagtuturingan kayo as a family. Hindi lang basta-basta kayong magkalaro. As a family kayo. Na whatever what happens, makakuha man kayo ng mount o hindi, na nakakatapos ka man ng weeklist o hindi within the guild, you gonna stay. Hindi porket hindi nakakuha ng mount or hindi ka lang na-run, magtatampo ka na, para ka namang balat sibuyas yan, lalayas ka na. Dapat iaano mo na, yung guild mo is your home. Kasi once nasa family ka na, nasa home ka na, di ba hindi naman naiiwasan talaga na nagkakaaway kayo, di nagkakaintindihan. That's how relationship is eh. Hindi naman laging masaya lang. So kung hindi ka nakakuha ng mount, pag nag-away-away kayo, wag na mag-leave-leave. Pag-usapan ng maayos, okay? Dapat ganun lang yung guild. Magsusuportahan kayo. Sabi nga, di ba, sa hirap at ginhawa, hindi yung puro gusto nyo, ginhawa lang. Tapos pag hindi na kayo masaya, lalayas na kayo. Oh, wag ganon. Ayan, nagagalit na po ang ating guest. Nagagalit na po siya. Napupunta na po tayo sa mga moment na may naalala siyang tao na dapat na hindi na dapat niya maalala. Okay. Bebe, Naalala ito, ko Herlin. kasi. Without naming or ikaw, kung gusto mong i-name, what is the wild or memorable guild moments or drama you have experienced? Kanina, you have talked about the TTL. On top of that, meron ka pa bang na-experience so far na nasabi mong, hindi ko to makakalimutan? Ikaw, bahala. It's gonna be happy or Okay. nakakatakot? Oh my God. So, nung demigods pa kami ni Boss Pat, mga early years namin as demigods, kasi nga, di ba hindi naman kasi maiwasan na may member ka talaga na AFK, or bubble lang talaga, di marunong makinig ng command. So, meron kaming ka-guild, sabi namin, of attack, lalo na sa EMP, kasi syempre, hostage muna natin. Diyos ko, si X-John Gray. Aray ko, nag-name drop Binasag nga niya yung siya. EMP. Alam mo ba, kasi bagong mangyari yun, sabi ko, I'm gonna kick kung sino yung makikita kong pangalan na nakabasag ng EMP. Tas, syempre yung iba, yes madam, ganyan. Tapos ito si X-John Gray, hindi naman siya naglalaro, it's okay. Si X-John Gray, binasag niya, alam mo, hindi pa natatapos yung WoE, kinik ko talaga siya. Ay, wow. Yeah, Legit? ganon ako kaseryoso. When I say this thing, I'm gonna do it. Kaya nung sinabi ko talaga na, kasi nga, VGL ako doon. So, I have the kakayahang The gawin yung authority gusto. and the power
to Yeah. kick someone. O hindi ko naman masyadong inaano yung power ko. Ano ba tawag doon? Power tripping? Hindi naman. Kaya lang kasi you really need to follow the command. Kasi kapag hindi mo yan pina-follow, Discipline. bakit ka pa sumali ng guild? Tama, Diba? tama, agree. Here. Tama yung sinabi ni Herlene dyan. It's more, kasi yun nga, that's actually the misconception of most of the members, lalo na pag, ganyang decision making na parang tayo yung kontrabida, di ba? Pero we're just imposing discipline and fairness. Kasi nga, tama nga, Yes, Anong- Lumi. anong purpose mo sa guild kung ayaw mo ayaw mo Oo. sumunod? We move as one. Hindi tayo magkakanya-kanya. Kaya nga tayo guild. So, Tama. guys, kung yung mga councils nyo medyo naghihigpit, it's because kailangan meron kayong rules and regulations within the guild. If not, magiging magulo. So, parang bahay lang yan. Kapag naging pabaya ang mga magulang ninyo sa inyo, di ba napapariwara kayo? Ay, wow. So, ganun lang din sa guild. Tama, agree. Kinompare sa pamilya. So, di ba, definition natin ng guild ngayon is parang extended family natin yan kasi nakakalaro natin. Yes. It's part of our daily routine or daily lives. Parang we're talking to the Discord, playing games. So, we can actually say that this is an extended family, which is correct naman din. But speaking of family, Herlene, how do you actually balance your personal life, the guild, and being a streamer? Paano mo siya nababalance na parang, kasi, actually, I also want to share this. Dumarating din sa moment ko na parang, nabuburn out ako kasi parang nagiging unbalanced. How do you actually balance things out? Personal, guild, and being a streamer? Anong technique natin siya? Kasi may ugali kasi ako na hindi naman sa talagang binabalanse ko siya. Actually, iniiba ko talaga siya. So, iba ko sa paglalaro, sa ROM, and that's one of the council. Iba rin ako in personal at iba rin ako sa work. Pag nakakaramdam na ako ng burnout kasi sa paglalaro, ang ginagawa ko is pupunta ako sa kung ano, binabalikan ko yung kung saan ako nagsimula, ano yung pinakamasaya kong ginagawa ko. Kasi alam mo kasi Lumi, for example, no, kapag nafe-feel ko na ano ba yan, puro na lang PVP, ano ba yan, puro na lang WoE. Pero kasi siniset ko talaga sa mind ko na ganitong araw maglalaro ako, ganitong araw for my personal, ganitong araw for my work. Kasi 'di ba pag weekdays naman talaga work ka. Tapos pag weekend, syempre, ano na yan, pahinga mo na yan, rest days mo yan eh. Pero yung araw ng Thursday and Sunday, mati kasi talaga sa akin, war yan. Tapos yung Monday ko, Monday night, weeklies ko yan. So nakaset na yun sa akin. Kaya, as for me, hindi na, ewan ko lang hindi naman siguro to, ewan ko sa iba, bahala kayo. Pero ako kasi hindi pa ako nabiburn. Kay Herlene yan, guys. Huwag kayong mangialam. Kanya yan, ha? Ako to. Hindi pa naman ako ganong napapagod kay Rom. I mean, sa paglalaro ng ROM. Kasi, believe it or not, wala na ako ibang nilalaro na talagang as in mahal kong laro, kundi yung ROM. The rest, si intro girl lang ako. Kaya, ROM forever hanggang sa mag-close to. Roam forever nga naman talaga. No, speaking of parang balancing and everything, you have mentioned that parang nakaschedule na siya sa'yo. Parang you have a certain routine to follow na kaya nga hindi ka nahihirapan. As a streamer, what will be your best advice for all the players that want to be an aspiring streamer? Meron ka bang pwedeng i-advise sa kanila? Ayan. Of course, you're gonna start to loving what you're doing. Huwag kang mag-goal na, ay, kaya ako mag-stream kasi may makukuha ako. But, ang isipin mo, mag-stream ako to help the community kasi lalo na lumiliit yung community natin, no? And meron pa rin mga players na need ng help natin. So, iisipin mo pa rin kung ano yung gusto mo and yung love mo na maitulong sa ibang players, hindi kung ano lang yung makukuha mo. Secondly, kung ikaw ay may iba pang personal ganap, mag-try ka magbigay ng schedule for yourself, mag-meditate ka na itong araw na to, mag-i-stream ako para sa ganitong run. Itong araw na to, magpapahinga ako. Itong araw na to for my work. Yung ganun lang yung gagawin mo.
para hindi ka mabe-burnout. Kasi dumating ako sa point na every day of my life nag-i-stream ako. Lalo na 2021, 2022. Pandemic Kasi days. I really love talking sa mga followers ko, yung mga maiingay sa comment section. Ganyan kasi may mga random questions din ako nilalapag na sumasagot sila. So, yun muna yung isipin mo. Dapat love mo yung gagawin mo kasi pag ginawa mo lang siya dahil may goal ka na gustong kuhain, mabe-burnout ka, mapapagod ka, tapos baka magsisi ka pa. Tsaka hindi porket hindi mo siya agad-agad nakuha, titigil ka na. Pinagpapaguran at pinagtatrabahuan muna lahat bago mo ma-meet talaga yung pinaka-goal mo. Tsaka mo makukuha yung fruitful nung ginagawa mo. Okay, guys. So, ang ganda ng advice ni Herlene for aspiring players that want to become a streamer. Kasi nga, every one of us, I believe, have started zero. So, by all means, Yes. wala talaga tayong followers, wala tayong content, but yung eagerness lang natin or biglang thought na why not follow what makes you happy, na parang if you want to help with the community, why not stream? Parang ganun. So, for those Yeah. aspiring streamers dyan, that was really a good advice coming from Herlene. And now, let's go back to the guild kasi biglang nagtanong dito for the guild. Oh, sure. Hindi pa to segment ng nanggaling sa comment section, pero nalagay na to Di dito. ba? Okay, sige. So, it is your decision to answer or not, but I would appreciate if you would answer this coming from this Mhm. player. Your guild journey. Ay, mukhang kilala ka nito, Herlene. May specific, oh. Your guild Grabe, journey guild went journey. from Sinag, Demigods, High Table, and now Red. Which Yeah. era was the most memorable for you and why? Alam na alam niya, oh. Oh. Alam na alam. Gra- Follower mo to. Grabe! Kag-cute ba kita? Sorry. Ikaw ba yung kasama ko simula sa sinag? Parang wala na ako kasama sa sinag ngayon, pero nasa Demigods. Okay. Memorable talaga sa akin is the Demigods. Ah. I love Demigods. You know why, Lumi? Si Boss Pat at ako kasi, we build the Demigods. Kasi ganito ang... Okay, kwentuhan ko na kayo. Makinig lang kayo dyan, ha? Okay, alis. Medyo mahaba to. Hindi. Kasi ganito yon. So, from Sinag, lumipat kami sa Demigod. So, I've been part of Sinag ng November to February. But by, not really February, March, mga June. So, June 2019, nag-start na kami ng mga kuya kong ng Repa calls na mag-usap-usap na ay kailangan magkakasama talaga tayo sa Sinag. Kasi sa Sinag 1, sa Sinag, merong tatlong guild ba yung tawag nun? Di ba may Sinag 1, Sinag 2, Sinag 3. So, yung Repa calls na sa Sinag 2. Kasi lahat yung Repa calls member talaga. Tapos, unti-unti na kaming kinukuha sa Sinag 1 for the GVG. Kaya lang kasi, kaming mga kuya ko, kailangan magkakasama kami sa iisang guild. Hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin kami. And may ugali kasi ako na pag ako lang kukuhain mo, hindi mo isasama yung Repa calls. Better wag na lang. So, ang ginawa namin, umalis kami sa Sinag, si Boss Pat at yung Demigods 2, ang willing lang tanggapin kami, na 35 members. So, guys, makinig kayo, ito yung history ng Demigods. yes, ng 35 members. Itong si Boss Pat is part of the Demigods Radiant Division. Kami nasa Demigods Boss Pat Division. Si Ang Boss dami Pat palang pala, ang dami nyo palang division yes, that dati. time? Yes, 1 and 2. So, Demigods Radiant Division and Demigods Boss Pat Division. Itong si Boss Pat, part pala talaga siya ng Radiant Division. Kaya lang hindi ko matanggap yon na, bibisita ka lang sa amin ng 1 month, kinuha-kuha mo kami to build this Demigods Boss Pat Division. Tapos, ang main character mo pala, nasa Demigods Radiant Division. So, ganito, Boss Pat. Kami nang bahala ng mga kuya ko sa weeklies and war. Be part of this guild. Iwanan mo muna yung Radiant Division, pagpalitin mo yung character mo, si Boss Pat V2 sa Radiant, si Boss Pat mo ilagay mo dito sa Demigods Boss Pat Division. Ay, wow, Because nag-negotiate nga siya. Nag-negotiate mo talaga. Yes, kasi I know, kami ng Repacals, kaya naming dalhin yung guild ng Demigods sa war. Kasi ang mga kuya ko, ang galing kasi talaga nila, lalo na galing sila sa Classic. May mga new players rin naman kasi ng ROM nun na kumbaga gusto lang nilang maglaro ng ROM.
ng RO, ganyan. So, sabi ni Boss Pat, sige. Pero 1 month lang kasi talaga kasi nga may Radiant. Kasi yung Radiant Division daw talaga yung pang main guild. So kami no, you gonna stay here. I will stay here. Tutulungan Ay, wow. kita to build this guild. So, sinimulan talaga namin ni Boss Pat i-build yung Demigods Boss Pat Division hanggang sa ang natira na lang talaga sa Demigods ay yung Boss Pat Division. Kasi yung Radiant Division, wala na, mga nag-quit na ng matagal-tagal yung mga nandun at lumipat na rin sa ibang guild. Kaya simula July 2019 hanggang early quarter of 2025, kami ni Boss Pat ang nag-build ng Demigods together with the other council. Kasi, kaya nga lagi sinasabi sa akin ni Boss Pat dati, si Herlene ang shadow GL ng Demigods dati. Kasi, kung hindi ko talaga yung pinagbuklod, baka kanya-kanya na rin kami ng mga kuya ko. Kaya lang kasi may ugali ako na kung nasaan ako, dapat nandun din yung mga kuya ko. Kung nasaan yung mga kuya ko, nandun din dapat ako. So, hindi mo kami pwedeng paghiwalayin. Kaya lang, out of 35 Rapacos, ako na lang nag-iisa ngayon. Mga kuya ko, pagkatapos kong awayan si Boss Pat na mag-stay ng Demigods Boss Pat Division, lumayas din mga buang. Matira matibay na lang, umalis na yung iba, no? Pero, Yeah. pero do you have any news from them? Are still they playing other games? Yes, they are. Tapos may nag-chat nga sa akin, "Oh, Herling, gusto mo ba No. Mag-join na naman ako dyan, tapos iwanan yun naman Iwala ako. naman, no? Bumalik kayo dito sa ROM. Kaya yung Demigods talaga hanggang early ng 2025, nagstay yan, hanggang sa nag-high table, hanggang ito na nag-red, yan. So, pero memorable talaga sa akin yung Demigods because we built it. Pero, yung pinaka-chill, red. Shout out to my GL Purity. Ang gaan na ng hello buhay po. ko. Talagang nasabi ko, ang bait pala talaga ni Herlene. Hindi na niya kailangan mag-alit. May Hindi na siya bawi sa napapagod ganung sa part. Aray ko, ang sakit ng panga ko, Erlin. Nakatawa dito. Okay, eto ngayon. So, before we continue with more on the guild stories, be honest on this part. Ano yung mas mahirap? Winning a war sa guild or keeping everyone happy sa guild? Oh. Winning a war or making them happy? For me kasi, winning a war. Bakit? Winning a war. Putik naman kasi mga ibang guild yan. Alam nyo namang hindi nyo kami ka-level. Ito kami, andun kayo, tas sasagurin nyo kami. Hindi ako mag-name drop ng ibang guild, ah. Baka bigla atakin next Pahingahin week nyo na. naman kami. Okay, nanonood po sila mga kaibigan. So, hindi mo siya Pagpahingahin nyo mag-name naman drop. po kami. Hmm. Parang awa nyo na. Nang hindi nag-awa. Pero hindi, so lang, winning a war. Kasi ang hirap naman talaga kasi kumilos ang guild, lalo na sa war as one. Kesa yung panatalihin silang maging masaya. Kasi may kanya-kanya namang form of happiness eh. Kasi ako kasi naniniwala ko na kung hindi ka na masaya sa guild na to, lumayas ka na lang kesa i-baby ka pa namin. Kasi wala kang wala kang makukuha ang gano'n na i-baby ka pa, patampu-tampu ka pang buang ka, lumayas ka. Aray ko. Aray ko. Oh, Lumayas ka kung may naalala lang kasi. Uy, sino to? May naalala lang kasi. Okay, may naalala din kasi ako sa part na sa moment na parang pag may nag-iinarte. Knowing na sobrang pressure ka na, ay hindi pressure, parang sobrang dedicated ka na sa work, tapos dedicated ka sa council duties or being a member, tapos may magpapabebe. Ay, ayoko na lang magsalita. Masyado na tayo matatanda para lang magpa-baby. Agree! Gusto mo kung magpa-baby ka, jumawa ka. O kung may asawa ka, doon ka sa asawa mo. Kung may jowa ka, doon ka sa jowa mo. Huwag ka magpa-baby. Huwag ka magpa-baby sa guild, lalo na sa mga councils. My God, may kanya-kanya tayong buhay. Kaya, ang ROM, ginawa yan at nilalaro natin para maging happy lang. At Super doon na, agree. di ba kasi yung mga spare time natin at syempre kung na-burnout na tayo sa work, maglalaro tayo. Pero kung ikaw lang din naman yung magiging dahilan para mabwisit yung mga, lalo na mga council, lumayas ka na lang. Kesa magpa-baby ka pa. Tanda-tanda mo na magpapa-baby ka pa. Shoutout po sa mga pabebe dyan. So, yan po. Na-real talk na po tayo ni Herlene, pero totoo po ang sinabi niya.
Second demotion ko po ang sinasabi niya doon. Okay, eto naman. Sa comment section ngayon, or ikaw mismo, what will be the 3 words that describe Herlene as a guild member, guild leader, or as part of the guild? 3 words. Oh, 3 words. Kasi hindi naman ako masyado. 3 words ko sa guild, war. Big sabihin, I love war talaga kasi sa guild, I love war. Makikita nyo si Herlene nandyan nagsasalita ng kanyang mga POV. So, war, mabait, matangkad. 3 words yun. Paulit daw yung huli. Paulit daw yung huli. May nasa Alam comment mo mga section, no? basher ko, hindi kasi nila talaga matanggap yan. Alam nyo ba, hindi kasi na yung mga secret. Wala na kasi yung secret na nabunyag na. So, alam nyo ba ang secret talaga na hindi alam ng lahat? Si Cheska mabait, si Herlene matangkad. Grabe, talagang inimpose ko yung Okay, guys. Yan po yung 3 words niya. Huwag na kayong mang-elam, okay? Sa lahat ng nagko-comment dyan, yun ang kanyang 3 words. Tandaan nyo yan, okay? And now, let's go to our segment 4, which proceed on the future of Rome and hot takes. Now, in this questions naman, bebe, you just imagine that you are a developer, okay? So, lahat ng isasagot mo dito is yung mangyayari sa Rome. So, Rome, baka naman. So, lahat ng ating mga guests dito, naging developer na. Sana naman makinig, di ba? Okay. Oo, may idea na kayo. Okay, question number 1. If you had 5 minutes with the Rome developers, ano ang one feature na gusto mong i-demand sa kanila? Yung tipong hindi na pag-iisipan, gawin nyo na to. Huwag nyo na pag-isipan, Rom, gumawa kayo ng collaboration ng mga pang 90s kids. Because I myself, 90s kids, gusto ko yung may mga, alam mo yung Ghost Fighter, Mojako, o kaya ng Sailor Moon. Baka gusto nyo namang i-collab yung mga Sailor Moon, lalo na si Chibiusa. Favorite ko yun. I swear. Hindi ko makakalimutan, di ba diniscord yan? Diniscord yan, di ba? Yung sa Sailor Moon. Oo, kaya wag na kayong kumuha ng ibang mga collab na hindi namin kilala. Gusto namin, kasi alam nyo Ram, sa ayaw nyo man at gusto, marami kayong players na mga batang 90s. Kung hindi man sila 90s, 80s. So, titingnan nyo kung ano yung mga pinapalabas noon, ng mga anime noon. Yun ang kuhain yung collaboration. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin. Problema nyo na yung basta nag-suggest lang ako. Aray ko, sumasakit yung kalamnan ko. Pero tama din kasi, tama din sinabi ni Herlene. If we're going to check on the demographics of Ragnarok talaga, mga batang 90s to eh. Why not focus on what 90s are enjoying? Kasi, yun nga, parang let's reinforce something na ano yung gusto ng mga majority of players nyo. Yes. Diba? Parang alagaan nyo kung anong meron kayo. Rome, baka naman. Diba? Parang isipin mo, Lumi, diba? Parang kunyari, gumawa ka ng laro. Ang pinapakita mo, Coco Melon. Pero yung mga player mo, mga batang 90s. So, paano natin may enjoy yung... Tama nga naman. Grabe naman yung ano ko, diba? Diba? Mm. You know what, Ron? Kung gusto mo lumaki ulit yung community mo, get the 90s anime, collaborate with that anime, anything. Just do anything to make it. Problema nyo na kung paano. Okay, suggest lang ulit yun. Tama, sila na mag-isip. Suggest lang tayo eh. Yeah. Developer work yan eh. Eto naman, Herlene. Do you think Rome still feels like Ragnarok? O parang iba na tong Rome na to? Alam mo, honestly speaking, kasi ang dami ng mga collab job. Parang hindi na. Naging, tinalo pa yung halo-halo ng fast food. Hindi ko mabanggit ng fast food. Halo-halo na dito yung job. Kaya yung sana, yung mga classic job, ibalik natin yung focus doon. Gumawa ng mga skill, ng mga mas i-improve. I-rework ninyo yung old and classic job. Kesa problemahin nyo, dagdag kayo ng dagdag ng job. Wala na, napagod na kami maghabol ng mga equips na yan, pati yung star runes na yan. Diyos ko,
sinusunog na lahat. Hindi pa rin ma 7/7. Yung LMX ko nga, hindi pa 7/7 ata. Boss pa to. Hindi ko kasi Early, no? hindi ko kasi finokus kasi nga nagko-content ako ng ibang job. Tapos wala na, content lang. Hindi na tinutuloy. Hindi na tinuloy siya. Okay, Oo. ito naman siya. Kasi in every game, business pa rin kasi si game. So, may monetization sa lahat ng paraan, which is pay to win. Now, what is two things that you need to answer to me, ha? Ano yung isang monetization ng Rome na feeling mo na dapat nilang tanggalin? At ano yung isang monetization din na nag-i-enjoy tayo or nag-i-enjoy ka pala as a player? Oh, as a player, I love getting BCC. BCC? Grabe diretso. Yes. Pero baka naman gusto nyo, Rom. Alam ko na topic to and na-post din naman to ni Missy. Pero why not to try have naman, yung may money na. Uy, mukha kong pera, I know. Pero yeah, yung minsan naman Grabe mga disclaimer ko. No, tuwing sagot ko, kailangan talaga naka-disclaimer ako. Kasi iba-iba tayo ng friends. Iba-iba tayo ng tingin sa buhay. Ako mukha kong Level, pera, no? tanggap ko Iba-iba yan. Tama. Oo, maiba naman. Try naman natin kasi hindi na aware naman tayo sa iba. Meron pa nga $1 million guild, diba? Yung war nila, $1 million ang Why not try nyo din? Hindi lahat, pero mukha kaming pera. Siyempre, iba naman talaga yung may monetization talaga. Alam yun. Okay, now let me ask you, for all the comments and suggestions that you had as a developer, now, as a developer, Herlene, ano yung masasabi mo, bakit ka pa rin nagsistay sa Ragnarok or sa Rome? Well, I really love Rome. I don't know. Mm-mm. Sabi ko nga dati, alam nyo, gusto ko nilalaro yung Rome kasi, pastel color. Ayoko kasi ng matingkad ang color eh. Masakit sa mata ko. Guys, malabo kasi yung mata ko. Naka-contact lens lang ako. So, pag nabababad yung mata ko sa mobile or sa mga medyo matingkaran na ang graphics, sumasakit mata ko. Pero, pag ROM, grabe, kahit magbabad ako dyan ng ilang oras, kahit 5 hours pa yung kaya ko. Yun yung una kong dahilan before. Pero ngayon kasi, yung na-build na friendship, and relationship, may mga nakakita ng mga forever nila sa ROM. Sure yan, meron yan. Sana, So, Earl. Diba? Sana, Earl. So, yun yung na-build ko kasi, alam mo, may mga naging friends kasi ako sa ROM na nasasabi kong, ay wow, ang galing naman because of the game. Naging friends ka sila. Tsaka pangalawa kasi, Lumi, kasi nga diba naging council ako. May mga skills, wow, skills! Leader skills, managing skills akong parang, ay, meron pala akong ganitong klaseng skills para mag-build ng isang guild. Yung ganon, sa ROM ko siya nakuha. Kasi, I used to yung nawala yung confidence sa katawan. Syempre, kapag kala mo, ay, hanggang dito na lang ako, wala na akong ibang magagawa sa buhay. Pero because of ROM, tapos may demigods, at saka sa ngayong mga guild cut from Sinag, demigods, high table, and red, doon ko na, ay, may kakayahan pala ako na hindi ko alam, kaya ko rin palang mag-lead, ganon. Kaya mahal ko talaga yung ROM kasi may mga ginagawa ko ngayon na feeling ko I'm so strong. Strong. Yung parang nakakaramdam ka na may something ka dito sa larong to. Oo. Na ino-offer, no? Yes, na hindi naman kasi nagagawa sa totoong buhay. Yes, I know this is online world, pero alam mo yun, nakakatuwa kasi na meron ka palang kayang gawin, no? Na hindi, yes, online world to, pero kasi ito na lang din yung laro na nakakalimutan kung may problema pala ako sa trabaho at sa personal. So, dito na lang ako sa Agree. Diba? During the pandemic, that was a eye-opener or parang naging leeway natin yun na parang itong larong to, buhos natin dito kasi wala naman tayong masyadong stress na tayo during the pandemic. So, yung pagpasok pa lang na room was a good timing for us, no? From everyone in the community. Parang boom, parang tayong isang comfort zone to
to work with. And now, proceed na tayo dito. Mukhang nag-i-enjoy na tayo sa mga topics natin. And for segment 5, let's talk about the favorite monster that you had in Rome. So I have 3 questions here. Now, question number 1. Sino ang paborito mong MVP or monster in terms of design? Oh, in terms of this, hala, ang babaw ko, pero boring talaga. Iconic. Any ka-family ng pouring, pouring, deviling, mastering, angeling, lahat ng pouring family, I love them all. Kasi ang squishy. Ang cute nila, no? Ang cute ng... Tsaka pag namamatay, nagiging jello, gumaganon sila. yeah. Okay. Sorry yung iba dyan, alam ko marami kayong gusto. Ito gusto ko, pouring. Kasi Guys, cute disclaimer siya. lang po, heads up lang po. Itong opinion ni Herlene, yun ang trip na yan eh. Bakit ba? Yes. Hindi yan magre-reflect sa iba, kay Herlene lang. Tama. Okay. Kung magiging monster ka sa Rome, ano ang nakakabwisit na skill mo at bakit? Di ba may mga MVP Buwisit tayo na na nabubwisit tayo? O what if ikaw Oo. naman ang maging monster? At anong skill to? Pag ako, Mm-mm. yung ng fear, kasi nabibisit ako yung fear, bigla na lang tumatakbo yung mga karakter nang hindi ko alam kung bakit. Yung mga ganon. Para may mga instances na ganyan, no? Bigla ka na lang mapupunta sa dulo, tapos Oo. mamatay ka na lang. Yun. So, nainis ako doon. So, gusto ko din na skill yun para maramdaman nyo ang higanti ng api. So, Grabing sama na magiging ugali. pangalan mo ng MVP na to? Anong pangalan ng MVP to? Herlene ba? Or babaguhin mo? Babaguhin ko, i-relate ko siya sa akin. Firelin. Alam mo yung Fire Witch? Oo. Yung Fire Witch, pero Herlene ang style. Yeah, Firelin. Firelin. Cute! Ay, aminin nyo, cute. Comment nyo dyan. It's cute name. Ito, last question for the favorite monster. Kung may monster beauty pageant, kanino ang corona? Sino naman ang makakuha ng pinanakakainis na tingnan? Ay, sorry. So, sino yung pinakamaganda at sino yung pinakapangit? Kung may beauty pageant ang mga Rome monster. Walang pangit sa mundo ha. Depende yan sa mata ng may mata. Pero, pinaka number 1 ko, gusto ko si Maple Leaf, yung number 1, mananalo. Hindi ko alam, pero nagagandaan ako sa character niya. She's so pretty. Sa pangit naman, baka mamaya maano ko kasi natatakot ako sa ice. Si Alice. Sorry, Cheska. Si Alice? Grabe kasi ice. Oo. Yun yung maganda si Alice ha. Pero natatakot lang talaga ako sa kanya. Siguro sa out of top 10, si number 1, si Maple Leaf. Number 10, si Alice. Kasi takot lang ako sa ice niya. O, diba? May disclaimer, Cheska. Sorry na. I love you still. Alright, so here we go. Let's proceed with segment 6. Ang pinaka-inaabangan na yes or no, no explanation needed. Okay? So, ito Okay. yung fast talk natin, yes or no lang. Ready ka na? Sige. Ready? Ready na? Kaya Teka lang, disclaimer ulit. Kasi din ba, Lumi, baka mamaya may tanong tapos sasagot ako, si Herlene lang ulit to ha. Kanya-kanya tayo ng opinion sa buhay. Tama! Okay. Okay, Sige, guys. Lumi, let's At go. maghanda ka, Herlene, kasi mukhang marami na nang nagtatanong sa comment section at napupuno na ang aking document dito, kaya mag-ready ka na. Alright, for yes Let's or go. no, ready ka na? Ready? Yes. Okay, yes or no? Nagnanakaw ka ba ng MVP kill sa kabilang party habang nag-i-emote lang sila? Yes. Nag-AFK ka na ba sa GVG tapos nagdahilan ka na disconnect ka lang pero totoo kumakain ka ng kanton? Yes. Boss Sorry, Pat, Boss narinig Pat. mo to ha? Number 3, nag-PM ka na ba? Nag-PM ka na ba ng good fight sa kalaban sa PvP pero sa loob-looban mo gusto mo siyang murahin? Yes. Plastic ako minsan, lalo pag PvP. Pinag-drive mo na ba ang party leader mo at pinapunta mo sa maling map? Pinag-drive mo ng party mo Oo. tapos pinapunta mo sa ibang map? No, hindi pa. Tumibig hindi ka pa, na may ba ano? sa character ng guildmate mo ng 3 minutes para lang i-judge dahil baduy ang kanyang costume? Yes. Nakakatakot ka sa Sir Erlene. Nagsumbong ka na ba sa guild leader nyo tungkol sa kapabayaan ng kapwa party member kapwa ka party member mo? Yes. Okay.
Okay, nag-log out dahil talo sa GVG at sinabi sa sarili mong ayoko na sa game na to. Then log out ulit. After few minutes, nag-log in. No. I Okay. love Rome. Nag-pretend na hindi ka affected sa trash talk ng kalaban pero inis na inis ka talaga. Yes. Kusutin ko siya. Last one, nasubukan mo na bang buksan ang exchange at ipagdasal na makuha itong item na to? Most of the time, lalo na yung mga snapping. Okay. So ito naman, let's proceed with segment 7 wherein I'll be giving you 2 answers. Just choose one. Okay? Oh, okay. Sige. Okay. Isa rin to sa mga inaabangan natin dito. Refine odds. Mabasag ng plus 40 na item na balik 3 o manalo sa gacha headwear pero kulay pink na hindi babagay sa costume mo. Doon ako sa gacha. Gacha. Yeah. Ay mabasag ng plus 3. Question number 2. Masakit sa puso yun. Magkaroon ng guildmate na sobrang lakas pero araw-araw nagpaparinig ng drama sa Discord o magkaroon ng guildmate na sobrang bait at loyal pero walang gamit at walang kwenta sa war. Tasing ko na lang, doon ako sa malakas. Mapapakinabangan ko pa siya. Doon tayo sa malakas pero araw-araw nagdadrama. Okay, Oo. question number 3. Mute ko na lang siya. Mag-ipon ng 100 million zenny sa exchange sa loob ng 5 buwan or isang pikit matang swipe ng credit card para sa big cat coins na ikamamatay ng savings account mo. Doon na lang ako sa mag-ipon. Kasi magana na lang ako, online shop. Okay, mga parcel po ni Herlene ay paparating na. Question number 4. Naka-mute ang mic buong GVG habang kumakain ng chichirya or naka-open mic habang naririnig ng buong guild ang mura ng nanay mo o kahit sino mang tao sa bahay nyo. Doon na lang sa nakamute. Naka naman. Naka-mute. Alright, same problems. Ito, konektado sa'yo. Magkaroon ng perfect gear pero walang matinong party na gustong sumama, mapa-run man o papa-GVG, o magkaroon ng incomplete gear pero lahat ng guildmates mo gusto ikaw ang FS nila. O doon na lang ako sa gusto kong FS. Kasi it's not just about the gears. It's how you do your job. Ay, galing! May conviction ang Herlene niya. Question number 6. Mamamatay sa unang 10 seconds ng GVG pero ma-resurrect agad? Or mabuhay ng buong clash pero ikaw lang ang last person standing? Doon ako sa last person study. Tapos pupunuan ko na lang sila para top resu. At huwag kalimutang mag-screenshot para ipakita sila Yes! pa. Diba? Diba? Tama, gets. Okay, number 7. Magkaroon ng guildmate na sobrang tahimik pero legendary ang GVG katulad ni Dutch Mill. O guildmate na sobrang ingay sa Discord pero favorite ng line ng guys, sorry, disconnect. Doon ako kasing ni Dutch Mill para mapakinabangan ko pa rin. Walang pakinabang yung mahina na nga ingay pa. Ay! Question number 8. This is gonna be our last question for our segment for personal preference. Makukuha ng MVP card tapos mawawala ang connection bago maklaim? Or makakuha ng MVP card pero accidentally nabenta sa NPC? Oh my God! Mamili ka ngayon, Herlene. Doon na lang may unlock naman eh. Doon sa nabenta sa NPC. Basta nakuha ko yung unlock. At least nakuha, di ba? Good. Yes! Okay, so eto na siya. Ngayon, Herlene, because this is a new segment that was invented by the events team of Rome Podcast, before you answer the question, kailangan mong sabihin, I believe. Okay? Ito ang Miss Q&A Rome edition with Herlene. Okay. Question number 1. Okay, I repeat. Before you answer the question, you need to start your answer with I believe. Gets? Oh no, Lumi. Ay, nawala ko? Na-disconnect ako? Parang hindi naman. OMG. Friends, ako ba yun nawala? O si Lumi? Hello, hello? Parang okay naman. Lumi. Ay, nawala ako. Wait lang. I know. Hello? Let's check the connection. Let's pa-comment. Nandiyan ba si Lumi? Nawala Teka ba ako? lang. Bakit yung nawala? Okay naman. Wait lang, let's check.
Nawala si Lumi sa akin sa Discord. Oh no. Ando pa naman tayo sa beauty pageant. Online pa both, pero hindi ko siya makita dito. Tumigil siya sa Discord. Wait lang, let Oh, me ako check. aalis, babalik ako. Wait. Baka ako yung may problem. Ayun, okay na. Okay Baka na? ako yung may problem. Yes, gumalaw ka na. Sabi ko, bakit ako siya? Kinabahan ako bigla. Wala pa naman tayong contingency plan sa mga ganon. Anyway, sige. nga. Gets naman tayo, bebe. So, answer your question. Start your answer with I believe. Okay? Yes, Here's your first okay. question. Kung ang Zenny ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga sa pag-farm, bakit mabilis pa ring yumaman ang taong biniyaan na makapal na wallet at swerte sa gacha? Oh my God. Sagot! Ano ba anong yan? Well, I believe. Sagot! Na-stress tuloy. Unang tanong pa lang, I believe na. Well, I believe kasi, alam nyo, kapag mayaman ka, everything is possible. So, talo talaga ng mayaman at may pangkaskas yung mga masisipag lang. So, whether you like it or not, tanggapin man natin o hindi, malakas pa rin talaga ang, number one dito. Ang galing! Naku, makikita nyo naman yan sa PVP. Hello? Ang galing! Nasagot niya guys, na ituwid niya. Question number 2. Sa larong Rome, sino ang tunay na dakilang guild leader? Ang pinunong kinakatakutan ng buong server dahil sa lakas? O ang pinunong laging talo sa Castle Siege pero libre ng papitsa at sangyupsal sa guild meetup? Oh, I believe doon ako sa kinakatakutan ng lahat na guild leader kasi ibig sabihin nun, kaya niyang mag-lead, kaya niya na dalhin yung buong guild niya para lumaban sa iba. Kesa naman yung papitsa, I can buy. We can buy. Meron naman tayong ang yabang ko sa part na I can buy. Pero well, honestly speaking, we all have work naman. Makakabili tayo ng sa sarili natin. Pero yung magli-lead talaga sa guild, yun ang mahirap kasing hanapin ngayon. Alam mo yun? Kaya swerte nyo, pag mabait din yung GL nyo, malakas pa ha. Be a good member. Narinig niyo yun guys sa mga members ko dyan. Huwag kayong umasa. Huwag kayong umasa. For friendship lang mabigay ni Lumi. Huwag kayong Pero yung umasa. libre, kaya nyo na yan. Ayan, tinan nyo, pag balik ko mamaya sa Discord, may mga sasabihin naman yan. Mga anak, mga nang OGT yan sa impyerno, yung mga hayop ito. Anyway, question number 3. Kung bibigyan ka ng pagkakataong i-reset ang character mo, pabalik sa level 1, nang walang dalang gears, cards at Zenny, uulitin mo pa rin ba ang katangahang ito at maghahanap ka na lang ng totoong buhay? I believe no. Hindi ko na siya uulitin. Hindi kaya masaya mag-reset ng character. Low, apakahirap kaya. There's a time na na-try ko, mapindot ko yung reset ng character ko. Tapos 30 minutes na lang, na. Ang taranta ko kaya, stress. Umiyak ako sa inis ko sa sarili ko. So no, doon tayo sa Ang sakit na ng pangako din sa mga tanong na to. Last question for the Miss Q&A. Ano ang mas masakit at mas mahirap tanggapin sa loob ng Rome? Ang ma-break ng iyong pinaka-aasam na plus 15 gear sa Holgrim? O ma-break ang puso mo dahil inakala mong magandang priestess sa Discord, isa palang 30-year-old na call center agent na lalaki? Sagot! tawa mo na ako. Sagot! Ano ba itong mga tanong na to? As Herlin myself, mas masakit pa rin mabasagan ng equips pag nag-a-ups kasi believe it or not, wala akong equips na ako ang nag-ups ng plus 15. It's mostly like si Curly Taps, ang misis ni Mrs. or Patrick Hermoso, I mean si Boss Patiz Online, yung dati ko kagil si God, at saka si Mix Gaming. Yun ang masakit sa akin. Mag-ups, hindi talaga, masakit talaga sa puso. Parang feeling ko ma-broken hearted ako kasi broken yung equips ko. Pinakamataas ko plus 14, tas bumulusok pala. Into on 3 na nga, basag pa siya. Kaya doon ako. Pero doon naman sa POV ng iba, well, ganun talaga. Friends, expect na hindi lahat ng namimit nyo online is totoo. Tama naman din.
Itong mga gumawa ng tanong na to, magtutuos Oo nga, talaga grabe, tayo. inaano niyo yung brain cells ko, ha? Anyway, let's start. Ito na, sobrang daming tanong sa ating comment section. So, we'll be asking questions coming from our live audience. So, hindi ko na siya mabilang kung ilan. So, let's proceed with the comment section questions with Herdine. Question number 1. Mayroon kang 3K BCC pero di mo alam saan gagamitin. Sinabi ni Boss Pat na kunin mo yung bagong card sa Card Gacha dahil yun ang best card ngayon for Saint. Pero may napaka-cute na mount sa roulette. Ano ang pipiliin mo? Question Doon mo. ako. Okay, doon po ako sa kung kailangan ko yung card. It's because for my character as well. At pangalawa, kasi si Boss Pati maka-get over pag hindi siya sinunod. Naku, so, uulit-ulitin niya yan sa'yo whole your life. Alam niya si Herlene, hindi niya sinunod yung gusto ko kuhain yung card niya. So, doon na lang tayo sa kukuhain yung card kasi benefit din naman yun ng character ko. Kaysa doon sa cute mount, marami naman akong mount. Okay na yun. Okay, sabi po ni Hermine yan, pero hindi natin alam. Okay, Boss Pat, kung nanonood ka dyan, mag-offline ka muna saglit. Boss Pat, may additional question siya. Anong mas matanda? Yung height o yung edad? Nakakainis ka, Boss Pat. Basta ang alam ko magkaedad kayo ni Cheska at bas bata ako sa inyo. Pero yung height, kasi 5'9 ako. Let's go! May mga GC na naman mag-iingay mamaya. The views and opinions of Herlene ay kay Herlene po talaga Hindi yan Okay. mag-reflect kay Lumi, ha? Okay, ito naman, galing sa palalabs mo. Balita ko po, gwapo daw po yung jowa mo. Oo naman. Sige, tulungan na kita magbuhat ng bangko ngayon. Galing po ito kay Miko. Again, alright, fourth question for tonight. Kung si Eminem kaya ng 225 words in 30 seconds, ilang words ang kayang idadlal ni Herlene in 1 minute? Oh my God, I don't know. Depende. Depende daw. Okay, Depende. Kung sino man nagtanong, depende yan. next question. Kung need mo ng stream for 1 hour, anong mas titiisin mo? 1 hour na nagpapalo ng equips kay Holgre, stream, o 1 hour kang binubugbog ni Dutch Mill sa PvP? Okay. Kaya masakit. Hindi nyo ba lang binigyan ng chance na guminhawa ang buhay dyan? Parang Doon wala na lang namang sa kaginaginhawa ano. yung mga tanong nila eh. Oo, kasi alam nyo ba, isang ganun lang ako ni Dutch Mill, deads. O, paano ako matutuwa nun? Pero masakit din kasi magbasagan. Pero sige, kay Holgren na lang kaysa kay Dutch Mill gawin niya akong dami. Tama. Okay, next question. Kung ang mango ay mangga, pwede bang mangutang ng 1K balik ko din sa Lunes? No, hindi ako nagpapautang. At hindi rin kasi ako umuutang. Okay. Kung ang character mo sa Rome ay may sariling personality, sa tingin mo magiging friends kayo or magiging kaaway kayo? Hindi kami magiging friends, swear. Kasi kahit ano sabihin kong mabait ako, maldita talaga ako. Hindi ko kayang i-reflect yung ugali ko. Okay. Next question. Kung ang lahat ng bagay ay may paraan, bakit meron ka dyang 500? Balik ko lang next week. Hindi din. Bakit parang utang tong question? Taghirap na ba talaga tayo, guys? Okay. Mukha ba akong bangko? Hindi ako walking ATM, ha? Ayan, inopen kasi yung monetization kanina. Ayan. Puro ganito yung tanong kay Herlene. Mukha lang akong pera. Kasi nga, kaya ako gusto yun. Kasi wala din akong pera. Baka ako papautangin ninyo pag nakita nyo yung bank statement ko. Ay, ang sakit na ng pangako sa mga tanong na to. Ito talaga mga tao dito. Okay, may tanong pa po. Kapag ba ang sugat sumasakit lang ng kalahating araw, tawag ba doon ay half D? My God! Sige, half day talaga. Wala, kalahati lang. Ang sakit na ng pangako, guys. Tama na to. Sakit na ng pangako. Grabe mga nyo, ha? Magtanong kayong Ang matino. utak. Okay, next question. If you're given a chance to do a perfect cosplay, anong character ito? Ayan, may matino na sa wakas. Oh my gosh. Kasi tawag nito, okay, kasi medyo gusto ko yung, alam mo yung sa PD na girl? Kasi medyo may pagka yan sexy pero medyo balot ng kaunti. Yun yung gusto ko sana. For myself lang to, friends, kasi fantasy ko rin naman mag-cosplay, pero wala lang akong lakas ng loob. Pero yung sa PD, ang cute PD kasi, na girl, I don't know. girl version na PD. Yeah, yung girl ha, hindi yung lalaki. Gawin nyo pa akong si Myrtle na Alright, next question. Question ko po. Name 3 players at...
Okay, question ko po. Name 3 players na nakapag-inspire sa'yo to stream. If may lilipatan ka na guild, ano ang mga prayo mo? At least 3. Uy! Oh, nakapag-inspire Okay, sa tatlong akin. Number 1 tao. si Miss Maven. Oh, Miss okay. Me. Okay, 3 tao na nag-inspire sa'yo mag-stream at 3 guild. Kung wala man lang ang red, kung walang red, walang demigods, ano yung 3 guild na gusto mong lipatan? Okay, Let's tatlong start with tao. inspiration muna. Oh. Okay, inspiration number 1, Miss Maven. Pangalawa, yes, Miss Maven. Pangalawa, si P7 Gaming. Kasi nakita ko kung paano talaga siya mag-stream before. And of course, Lenny Ming. So, silang tatlo yon. Sila din talaga yung dahilan kung bakit. Kasi parang nakikita ko kasi sa kanila na kaya nila. Bakit ko pa tinry? Kung kaya nila mag-help. Bakit pa? Oo. So, silang tatlo yun. Miss Maven, P7 Gaming, and Lenny Ming. Sa guild naman, syempre, lalayo pa ba ako? Syempre, doon sa Infinite. Kahit ano yan, Zero Mayan at Chaos. Pangalawang guild sa 7C at pangatlong guild Legends. Malalakas. Doon na tayo sa malalakas. Minsan na lang din naman sasali. Tsaka in my dreams, hindi pa rin naman ako, never naman ako umalis ng demigods kasi. Pero if ever lang, bakit? Ever lang, Oh. diba? Punta tayo dun sa mga top 3 Oo. Kung palayasin ako ni Boss Pat, ayaw niya na ako sa guild niya. Alam mo ba, Lumi, yun yung ano ko noon, kapag pinalis ako ni Boss Pat, saka lang aalis ng demigods. Pero pag hindi, kaya niya pang tiisin yung masama ko ng ugali, I will stay forever. Okay. Alright guys, before we continue with our question here, or Q&A questions coming from the comment section, I would like just to announce that we'll be closing our forms. We will be accepting 5 more questions kasi sobrang dami na niya. So 5 more questions pa kung may itatanong pa kayo dyan sa comment section. Thank you. Wow, Next grabe question. kayo. Sobrang dami na. Mag-grind ng 5 hours sa quest o makinig ng 5 hours na chismis? 5 hours na chismis. Tama. Kasi agree. para maiba naman. Pero alam nyo guys, masarap ako kwentuhan. Nakakalimutan ko din yung chinichismis nyo. Wala din. Wala na. Kasi I'm just a chismis good lang. listener, but not good reminder. Okay. May tanong pa dito. Kung may Herlin card sa room, ano ang effect nito? Oh, Herlene card? Of course, yung mag-fear nga. Favorite ko to rin. Parang maramdaman ang ganti ng api. Hello. Okay. Ito, hindi ko to mag-gets itong tanong, pero pag po ba binaliktad nyo yung salitang balakid, masakit? Di ka love? Oh no. Oo naman, pag di ka love, masakit talaga. Ay, di Hello. ka lang pala yun. Ang galing. Yes, Hindi ko palaki. na yung tanong. Ang galing yun pala yun. Okay. Oh, di ka love ng mama mo. Ito, question na to, sunod-sunod. ML card o 1 year na walang bills? Oh my God, doon ako sa 1 year na walang bills. Sa bulsa ng bills. Okay, ano yung natutunan mo sa Rome na na-apply mo sa real life? Oh, how to lead. Kasi sa job ko, sa work ko ngayon, medyo yung work, hindi ko nasabi ko ng work ko, pero nakakapag-lead ako ngayon and nakakatuwa to share the learnings and knowledge that I have sa mga taong yun. Minsan kasi nakakatuwa sa ROM, pag natuto ka, pwede mo din kasing i-share. Ganon din sa personal life. Pag may natutunan ka, you wanna share it to everyone para sa ikaka-unlad din nila. Ganon. Goods. Ito naman po ay isa naman pong tanong na hindi ko alam kung bakit ito itatanong. Tanong po, anong mas masakit? Sabihin kanyang di ka gusto o yung tumagay ka na shot puno pero di daw nila nakita? Oh! Doon ako sa di kanya gusto. Di kanya gusto? Okay lang yung shot Oo. puno, no? Ay, hindi kasi ako nagiinom, kaya di ko siya mapili. Kaya pasensya na doon sa nagtanong, sorry guys, hindi ako nagiinom. No talaga. Ito, isa na naman pong walang kwentang tanong. Kapag ba wala kang kamay, pero may baril ka, tawag ba sa'yo armed or unarmed? Wala ka army. Ay, Visit nako. ka. Ewan nga, masakit. Inaway na yung mga nagtanong. Hindi ko na kinakaya yung mga tanong dito. Ano ang mas masakit? Gear 6 ni Luffy or Gear 6 ni... Sino to?
Sino yun? Ni Luffy JAC, of One- Jack. Ah, sa One Piece. Kay Hmm. Luffy na lang. Kay Luffy. Okay. Yes. Ay, si Cheska. May tanong dito kay Cheska. Galing kay Cheska. Question, ano sa English yung 1978? Oh my God. 1978. Pass? Ang daming tinanong sa akin. Ngayon lang ako nag-pass. Oh my God. Cheers ka, sabi ko na nga ba, kasi natatawa sila sa akin kapag tinatanong ko, what is the Tagalog of, 90? Kasi I don't know. Hindi ko talaga alam mga nobento, kung ano man Nobento yan. Pati ako Oo, nagulong eh. Oo, diba? O, kahit nga si Lumi, so pass. I don't know. Follow-up question ni Cheska. Kung ang favorite job mo ang saint, sino ang pinakaayaw mong ereso sa guild? Oh! Ba? May old pala. Pass? And then, sa pinakaayaw ko lately, si Benson na lang. Kasi inuungusan ako sa tapreso eh. Tama. Ay, wag mo ereso yan. Tapak-tapakan niyo. Naaway ako niya. Screenshot doon na nakatapak. Naawayin na yan. Diyos ko. Next question. Tanong lang po. Kapag po ba maliit na tao tapos malaki yung payong, kapag hinangin, nilipa rin sila? Depende sa bigat ng taong maliit. Pero kung heavy din siya, di may pabigat. Pero kung pis-pis siya, edi lilipa rin talaga. Baka matumba. Ikaw na ba, no? Napatunayan ko lang no, na sobrang nasa stress yung community natin. Ganito na yung mga tanong nila. Oo nga. Sobra na Sa ro. stress nyo ba, gusto nyo na lang gumana yung brain cells namin dito? Utang na loob to mga tanong. Okay, guys, I just want to announce again, I just want to inform you that we will not be accommodating any more questions dahil sobrang napuno na siya. But thank you so much for all the questions that you have actually pinned or nilagay sa comment section. We do appreciate everything. Now, let's continue. Tanong lang po, kapag po ba yung dalawang maliit na tao nag-uusap, tawag ba doon ay small talk? Wala, small sila eh. But I can't relate, matangkad ako. 5'9". Okay. O, di ba hindi naniwala si Lumi? Yung ano niya, parang nakita ko na to si Herlin last GLCC meetup. Parang hindi naman. No comment tayo guys, mabait po tayo for today's video. Okay. Oh, may tanong pa si Cheska dito. Cheska, kung lulutuan mo ng pagkain si Lumi ngayon, anong food yun at bakit? O, lalayo pa ba ako? Lomi na din. Siyempre, AEOU tayo. Lomi. Ayun. 8 years na po guys. Yan lang yung bansag nila lagi sa akin. Yung Lumi nila. Hindi na bago. Okay, next question. Tanong lang po, half bath din ba ang tawag kapag naligo na yung maliit? Tulad okay. Sagot. Ayan. Arlene, kaya pa? Arlene, kaya pa? Sakit na ng tiyan ko. Ano na ugali niyo sa akin? Kaya Ang pa? random ng question. Okay. Anong sagot mo daw? Ito na lang ako. Wala na, hindi na kinakain ni Herling, guys. Ayoko na. Ito, Visit kayo. madaldal si Herling, pero yung mga tanong ninyo Oo nakakasakit na ng nga. ulo Ang sa kanya. Diba? Sumakit na ulo ko sa inyo. Bakit Kaya kayo nga ganyan sa akin? Ay, ito na. Oh, Malapit na tayo half bath din matapos. Malapit na tayo matapos sa mga question. Konting tiis na lang, bebe. Ano ang masasuggest mo, madam, about sa taong nagmamahal ng patago kahit hindi alam ng tao na gusto pala siya? O, alam nyo, friends, ganito lang yan kasi. Wow, seryoso siya. Hindi kasi, paano malalaman ng taong nagugustuhan mo kung hindi mo ipapaalam sa kanya? Ganito, parang ano lang yan eh. How would I know kung hindi mo ipapaalam sa akin na yan na pala yung situation? Malay mo, gusto ka din pala maging kaibigan. Ayun. Diba? So, so, ipaalam mo sa kanya, at least nasabi mo yung nararamdaman mo. Kasi baka una, dalawa lang naman yan. It's either gusto ka niya lang ding maging kaibigan o ma-real talk ka na hindi ka niya gusto. But at least you try. Ay, Diba? ang galing. Okay, dahil dyan, sino ang fastest rapper? Si Eminem, si Kuya Will, o si Madam Herlin? Eminem. Eminem daw, guys. If you want someone to be your guildmate, sino ito at bakit? Ay, Oh, I want si Onads. Sorry, Louie. Kasi, ano eh, gusto ko
ganun sila ni boss pa to, mag-clash sila during war. Parang nai-imagine ko, paano kaya sila sa Discord kapag magkaiba yung command nila? Paano pag-aaway nila? Ganon. Good answer. Okay. Diba? Si Odas, grabe din ang bunganga eh. Ay, hala. Odas, baka gusto mo bait-baitan ka naman ng konti. Aray ko, sakit ng Huwag ka na makipag-away. Ayun ko sa inyo. Okay. If you, ayun, wala tuloy ako. Asa na tayo? Anong number na kami, friends? Okay, last question for tonight. Ay, last question na po, guys. Pasensya na. Last na yun? Gusto, kala ko madami pa. Last question na natin. Sumasakit yung panga ko. Okay, last question. Competitive ka ba, Madam Herlene, sa Tapresu? Uy. Yes, I do. Ay. Kasi as a saint myself, hindi ko parang kapag nag-chill lang ako sa number of resu, paano naging saint ako kung hindi ko bubuhayin lahat ng nakapaligid sa akin? Sana na lang ako DPS para kill na lang kung hindi ako magano. Tsaka gusto kasi mapatunayan na, kasi syempre one of the council ka, syempre kung gusto mo maging magandang ehemplo sa mga ka-guild mo, kailangan magpakita ka rin ng good numbers. Pag Tama. hindi kasi, paano ka mag-utos? Ay, dati nga, lagi ko yung ginugol kasi lagi ako nagpapaalala sa mga kapwa ko saying, Resu, puno. Eh kung hindi rin naman nila nakikita ang good numbers yung Resu ko, bakit sila utos naman to ng utos, weak naman siya. O, diba? Baka yun pa yung maisip na. Naisip ko nga, for sure, naisip din yung mga members ko. So, doon ako sa, competitive sa number ng Resu. Ayokong bumaba, gusto ko, kung hindi man ako 1, at least nasa top 5. Grabe competitive na. Okay, tama naman din. Pag pagiging competitive yung numbers, bakit pa naman naglalaro pag di magbibigay ng score sheets, diba? Tama din. Yes, diba? Anyway, guys, so we're almost done with our podcast for tonight. So before we continue with our podcast, let's proceed with the Q&A segment or ang Q&A natin na dapat yung sagutin. Dahil ang person, may 3 viewers po tayo dito na pipiliin that will be winning red and blue tickets. What you need to do is, you just need to answer my question and you need to put your answer at the comment section. So the question will be, wait lang, check natin. Manggagaling ang question natin sa sagot ni Herlene kanina. So this is gonna be our question for tonight for our lucky viewers. So, question between Sinag hanggang Red sa lahat ng guild na sinabi kanina. Ano ang pinaka-memorable guild na hindi makakalimutan ni Herlene sa lahat ng guild na napuntahan niya? So just comment down dyan sa comment section, guys. Sa tamang sagot, we'll be picking or choosing 3 winners from our lucky viewers that will be receiving red and blue tickets courtesy by Ragnarok Eternal Love. O, madali lang yan kung nakinig kayo ng kwentuhan namin ni Herlene kanina. Sobrang dali ng tanong na ito. Okay? Alright, so if that is the case, Bebe, do you have anything to say, schedules or promotion ng iyong stream for the following weeks? Ayun, so regular streaming always Mondays. At saka kung hindi nyo makita sa mismong page ko nag-stream, bisitahin nyo sila Boss Pares Online Mix Gaming. Nandun ako nagliliwaliw at nag-a-assist kasi sila naman yung madalas kong kasama. So, and of course, kapag may mga postings ako, friends, may mga random codes, quotable codes, or whatever is that, react naman kayo para may monetization tayo. Tama din, guys. Matatapos na yun, puro ano na lang, diba? Ayun, and syempre gusto ko din pala supportahan ninyo yung mga kapwa ko streamers ng ROM. Syempre, diba, if you want help, marami naman kami. Shoutout ko lang lahat, mabilisan lang. Go, Terry? proceed lang. Sige lang, go. Okay, bisitahin nyo sila iChan Place, ASDFD, Ate Genie.cc, Banks Up, Venus Gaming, yan mga bisitahin nyo. Boss Paris Online, of course, si Cheska Marie VS na sobrang bait, kay Creme C, ayan. And syempre, kakalimutan ko pa ba naman yung mga kasama ko sa sheet ko. Sila Kimi, iShells, Daniel Gaming, sila Toy Place, 'di ba? Sila dapat yung Crispy Panda. At syempre, sa iba naman, yung pag hindi ko nabanggit, pasensya na, Panda 168 o Chalk Moon. Si Mix Gaming, of course, yan ang mga bisitahin ninyo. Sila Ultraman, si Tito Japs, yun pa ba, Toneng, Supremo YT,
Smurf Disc, Sabminas, Playroom, Slippery Gaming, at saka si Sayles. Yan yung mga bisitahin ninyo. Rated P Gaming, and of course, yung kanyang wife na si iShells. So, yun ang aking mga nabanggit na streamers. Supportahan nyo kung hindi nyo kami kami nila Boss Patis Online, Jessica Mary, VS, Mix Gaming, Inaris. Kung hindi nyo kami makita, sila ang bisitahin nyo, nagraran sila, mga malalakas yung mga yan. Okay? Alright, thank you so much, Bebe. And on behalf of the ROM Podcast, Lumi's Playbook, we would like to thank you for accepting our invitation here. And guys, hindi po nagtatapos ang episode 5 natin dito. We'll be having another episodes or a lot of episodes coming by the end of December. So kindly please support the following streamers kasi isa sa mga sinabi ni Herlene will be part of the Lumi's Playbook Rome podcast very, very soon. So, hindi ko sasabihin kung sino doon sa binanggit niya. Abangan nyo. Abangan nyo dahil may mystery pubmat tayo dyan. At ang mananalo doon, ang makakahula will be winning red and blue tickets courtesy by Ragnarok Eternal Love. Once again, Herlene, thank you so much for accepting our invitation. This ends our episode 5. Guys, thank you and see you in our next episode. Bye-bye, everyone! Bye, friends!